Tahimik ang baryo ng San Aurelio tuwing sasapit ang gabi. Sa araw ay masigla ang mga mangingisda, mga batang naglalaro sa tabing dagat at mga tindahang puno ng tawanan. Ngunit kapag sumapit ang dilim, tila nagbabago ang ihip ng hangin. Ang dagat na dating maamo ay nagiging misteryoso at ang liwanag ng buwan ay tila may itinatagong lihim. Sa pinakadulong bahagi ng baryo, nakatira si Jasmine, isang 20 taong gulang na dalaga na kilala sa kanyang pambihirang kagandahan at kabaitan. Mahaba ang kanyang buhok na tila sumasabay sa hangin at ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng dagat na kanyang kinagisnan. Kasama niya sa maliit na bahay ang kanyang matalik na kaibigang si Ashley. Magkabata silang lumaki at halos ituring ng magkapatid ng buong baryo. Si Ashley ay masayahin, matapang, at laging handang protektahan si Jasmine sa anumang panganib. Ngunit may isang lihim na matagal nang itinatago si Jasmine. Isang lihim na tanging ang dagat lamang ang nakaalam. Tuwing sumasapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, may kakaibang nangyayari sa kanya. At iyon ang dahilan kung bakit takot na takot siyang mahalin ng kahit sino. "Jasmine, bilisan mo, may late na tayo sa palengke." Sigaw ni Ashley habang naglalakad sa mabuhanging daan. Napangiti si Jasmine habang inilalagay ang mga isda sa basket. "Eto na nga," sagot niya. Habang naglalakad sila patungo sa gitna ng baryo, napansin ni Ashley ang tila pagkalungkot sa mukha ng kaibigan. "Bakit parang tahimik ka ngayon?" tanong niya. Umiling si Jasmine. "Wala naman. Hindi mo ako maloloko. Kilala kita." Napabuntong hininga si Jasmine at bahagyang tumingin sa dagat. Malapit na kasi ang kabilugan ng buwan. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Ashley. Pareho silang natahimik. Alam ni Ashley ang ibig sabihin noon. Alam niya ang sumpang dala ng kanyang kaibigan. 3 taon na ang nakalipas nang una niyang makita ang nakakakilabot na lihim ni Jasmine. Gabing-gabi noon nang sundan niya ito sa dalampasigan. Akala niya ay may lihim lamang itong kasintahan o baka may problema. Ngunit nang masinagan ng buong buwan ang katawan ni Jasmine, bigla itong napasigaw sa sakit. Unti-unting nagbago ang kanyang mga paa. Nagmistulang makinang nabuntot ng isda ang kanyang ibabang katawan. At nang tumalon ito sa dagat, nakita ni Ashley ang tunay na anyo ng kanyang kaibigan. Isang sirena. Mula noon ay ipinangako niyang iingatan ang lihim nito. Kahit kailan ay hindi niya ito iiwan. Habang nagbebenta sila sa palengke, narinig nila ang usapan ng ilang matatanda. Sabi nila may nakita na naman daw na sirena sa may batuhan kagabi. Kapag may sirena raw, may darating na kamalasan. Baka may malunod na naman. Napatigil si Jasmine. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Napansin iyon ni Ashley kaya agad niyang hinawakan ang balikat ng kaibigan. "Huwag mong pansinin," bulong niya. Ngunit hindi mawala sa isip ni Jasmine ang mga narinig. Buong buhay niya'y itinuring niyang sumpa ang kanyang kalagayan. Hindi niya alam kung bakit siya nagkakaganito. Hindi niya alam kung sino talaga siya. Ang alam lamang niya ay nagsimula ang lahat ng malunod siya noong bata pa siya. 12 taong gulang lamang siya noon nang tangayin siya ng malakas na alon habang naliligo sa dagat. 3 araw siyang nawawala. Akala ng lahat ay patay na siya. Ngunit bigla na lamang siyang natagpuang walang malay sa dalampasigan. At matapos noon, nagsimula na ang kakaibang pagbabago. Pagsapit ng gabi, lalong lumakas ang hangin. Mula sa bintana ng kanilang bahay ay tanaw ni Jasmine ang malaking buwan na unti-unting lumilitaw sa madilim na kalangitan. Kinabahan siya. "Ashley!" Mahina niyang tawag. Lumapit agad ang kaibigan. "Nararamdaman ko na naman." Hinawakan ni Ashley ang kanyang kamay. "Kaya natin ito."
Ngunit sa pagkakataong iyon, iba ang pakiramdam ni Jasmine. Mas mabigat, mas masakit, parang may tumatawag sa kanya mula sa kailaliman ng dagat. Maya-maya ay bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Ah! Jasmine! Nagsimula siyang manginig. Unti-unting nagliwanag ang kanyang balat na tila tinatamaan ng sinag ng buwan. Ashley, kailangan kong pumunta sa dagat. Agad siyang inalalayan ng kaibigan palabas ng bahay. Mabilis silang nagtungo sa dalampasigan habang palakas ng palakas ang hampas ng hangin. Pagdating nila roon ay napaluhod si Jasmine sa buhangin. Napapikit siya habang tila may matinding sakit na bumabalot sa kanyang katawan. At sa harap ni Ashley, muling nagbago ang kanyang anyo. Unti-unting nagsanib ang kanyang mga paa. Tumubo ang makinang nabuntot na kulay asul at pilak. Kasabay niyon ang pagkinang ng kanyang mga mata. Napaatras si Ashley kahit ilang beses na niya itong nakita. Hindi pa rin siya makapaniwala sa tuwing nangyayari iyon. Napakaganda ni Jasmine sa anyong sirena. Ngunit kasabay ng gandang iyon ay isang mapanganib na misteryo. Maya-maya'y tila may narinig si Jasmine, isang mahiwagang tinig mula sa dagat. Halika! Bigla siyang tumayo. Walang emosyon ang kanyang mukha habang dahan-dahan siyang lumalapit sa tubig. Kinabahan si Ashley. Jasmine! Ngunit tila hindi siya naririnig nito. Tuluyan nang lumubog sa dagat si Jasmine at mabilis siyang nilamon ng madilim na alon. Ano ba ang nangyayari? Bulong ni Ashley habang nanginginig. Bigla niyang napansin ang kakaibang liwanag mula sa gitna ng dagat. Kasabay noon ay isang napakalaking anino ang lumitaw sa ilalim ng tubig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi iyon ordinaryong isda. At tila sinusundan nito si Jasmine. Lumakas ang tibok ng puso ni Ashley habang pinagmamasdan ang nagngangalit na dagat. May pakiramdam siyang may mas malaking lihim pang nakatago. At nagsisimula pa lamang nilang matuklasan ang tunay na dahilan kung bakit nagiging sirena si Jasmine tuwing kabilugan ng buwan. Magdamag na hindi nakatulog si Ashley matapos mawala si Jasmine sa gitna ng dagat. Nakatayo lamang siya sa dalampasigan habang pinagmamasdan ang malalakas na alon na humahampas sa mga bato. Ang malamig na hangin ay tila may dalang kakaibang pangamba. Paulit-ulit niyang inalala ang napakalaking aninong nakita niya sa ilalim ng tubig. Hindi iyon karaniwang nilalang. At sigurado siyang may kaugnayan iyon sa sumpang dinadala ng kanyang kaibigan. Ano ba talaga si Jasmine? Bulong niya habang mahigpit na yakap ang sarili. Maya-maya ay may narinig siyang mahinang pag-ungol mula sa dalampasigan. Agad siyang napalingon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Jasmine na walang malay na nakahiga sa buhangin. Jasmine! Mabilis siyang tumakbo palapit dito. Basang-basa ang katawan ng dalaga at nanginginig sa lamig. Unti-unti nitong iminulat ang mga mata habang hirap na humihinga. Ashley! Niyakap agad siya ni Ashley. Akala ko hindi ka na babalik. Tahimik lamang si Jasmine. Ngunit kapansin-pansin ang takot sa kanyang mukha. Anong nangyari? Tanong ni Ashley. Hindi agad sumagot si Jasmine. Tila may inaalala siyang bagay na hindi niya maipaliwanag. May nakita ako sa ilalim ng dagat. Biglang kinabahan si Ashley. Anong nakita mo? Napapikit si Jasmine. Isang lugar. Lugar? Tumango siya. May malaking guho sa ilalim ng dagat. Parang sinaunang kaharian. Napakunot noo si Ashley. Paanong magkakaroon ng kaharian sa ilalim ng dagat? Iyon din ang hindi ko maintindihan. Nanginginig na tumingin si Jasmine sa kanyang mga kamay. At may mga nilalang doon. Serena? Dahan-dahang tumango si Jasmine. Katulad ko.
Pagsikat ng araw ay agad kumalat sa baryo ang balita tungkol sa isang bangkang nawala sa laot kagabi. 3 mangingisda ang hindi nakauwi. Nagtipon-tipon ang mga tao sa tabing dagat habang nag-uusap-usap. Sabi ko na nga ba may masamang mangyayari kapag nagpapakita ang sirena? Isinusumpa ang baryong ito. May halimaw sa dagat. Tahimik lamang si Jasmine habang naririnig ang mga iyon. Pakiramdam niya ay siya ang dahilan ng lahat. Mula pagkabata ay lagi niyang iniisip na isa siyang halimaw. At ngayon ay lalo lamang lumalala ang kanyang takot. Ashley, mahina niyang tawag. Lumapit agad ang kaibigan. Parang may connection ako sa pagkawala nila. Huwag mong sabihin yan. Pero paano kung totoo? Hinawakan ni Ashley ang kanyang balikat. Hinding-hindi ka gagawa ng masama. Kilala kita. Ngunit bago pa makasagot si Jasmine, ay biglang may lumapit na matandang lalaki sa kanila. Si Mang Isko. Isa siya sa pinakamatandang mangingisda sa baryo at kilala sa pagiging tahimik. Ngunit sa pagkakataong iyon ay seryoso ang kanyang mukha habang nakatingin kay Jasmine. Ikaw, mahinang sabi nito. Nagulat si Jasmine. Ako po? Dahan-dahang lumapit ang matanda. Matagal kitang minamasdan. Nagkatinginan sina Ashley at Jasmine. May dapat kang malaman. Dinala sila ni Mang Isko sa kanyang maliit na kubo malapit sa kagubatan. Punong-puno iyon ng mga lumang gamit, kabibe, lambat, at kupas na larawan ng dagat. Tahimik na umupo ang matanda habang nakatitig kay Jasmine. Hindi ka ordinaryong tao. Napalunok si Jasmine. Alam ko po, umiling si Mang Isko. Hindi mo pa alam ang buong katotohanan. Kinuha nito ang isang lumang kahon na yari sa kahoy. Mula roon ay inilabas niya ang isang lumang kwintas na may asul na bato sa gitna. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine. Pakiramdam niya ay pamilyar iyon. Ito ang simbolo ng lahi ng mga sirena. Napaatras si Ashley. Totoo pala talaga sila? Mas matagal pa silang nabubuhay kaysa sa mga tao, sagot ng matanda. Tahimik ang buong silid. Maraming taon na ang nakalipas, pagpapatuloy ni Mang Isko. May kahariang nakatago sa kailaliman ng dagat. Pinamumunuan iyon ng reyna ng karagatan. Tahimik na nakikinig si Jasmine. Ngunit nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga tao at sirena. Digmaan? Tanong ni Ashley. Tumango ang matanda. Maraming tao ang natakot sa kapangyarihan nila. Maraming sirena rin ang nagalit sa kasakiman ng tao. Humigpit ang hawak ni Jasmine sa kanyang damit. At ano po ang nangyari? Nilubog ang kaharian. Biglang lumakas ang ihip ng hangin sa labas. Simula noon ay naglaho ang karamihan sa mga sirena. Tahimik si Jasmine habang tila may unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Bakit parang pamilyar sa akin ang lugar na nakita ko? Tumingin si Mang Isko sa kanya. Dahil maaaring doon ka talaga nagmula. Parang tumigil ang mundo ni Jasmine sa kanyang narinig. Ano pong ibig ninyong sabihin? Posibleng hindi ka isinilang bilang tao. Nanginig si Jasmine. Ako ba ay sirena talaga? Tahimik na tumango si Mang Isko. Napaluha si Jasmine habang dahan-dahang umupo. Lahat ng takot niya buong buhay ay tila sabay-sabay na bumuhos sa kanyang dibdib. Hindi siya ordinaryo, hindi rin siya ganap na tao, at hindi niya alam kung saan talaga siya nabibilang. Kinagabihan ay hindi mapakali si Jasmine. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Mang Isko. Habang nakaupo siya sa tabing dagat, tahimik namang lumapit si Ashley. Ayos ka lang ba? Hindi agad sumagot si Jasmine. Natatakot ako. Bakit? Paano kung may dahilan kung bakit ako tinatawag ng dagat?
Tahimik si Ashley. At paano kung mapahamak kayo dahil sa akin? Hindi mangyayari iyon. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng maayos ay biglang may narinig silang sigaw mula sa baryo. Tulong! Agad silang napatayo. May mga taong nagtatakbuhan papunta sa dalampasigan. At maya-maya ay nakita nila ang isang batang lalaki na halos malunod habang hinihila ng malalaking alon papalayo. Si Carlo! Sigaw ng isang babae. Walang pag-aalinlangang tumakbo si Jasmine. Jasmine, sandali! Sigaw ni Ashley. Ngunit huli na. Tumalon na siya sa dagat. Mabilis siyang nilamon ng malalakas na alon. Nagkagulo ang mga tao sa dalampasigan at ilang sandali pa'y biglang nagliwanag ang ilalim ng dagat. Unti-unting lumitaw si Jasmine mula sa tubig. Yakayak niya ang batang si Carlo. Ngunit nang makita ng mga tao ang kanyang buntot ng sirena sa ilalim ng sinag ng buwan, napatili ang ilan sa takot. Sirena! Halimaw! Biglang umatras ang mga tao habang takot na nakatingin kay Jasmine. Nagyelo siya sa kanyang kinatatayuan. Habang yakap ang walang malay na bata, ramdam niya ang mga matang puno ng takot at galit. At sa unang pagkakataon, nakita ng buong baryo ang kanyang tunay na anyo. Nabalot ng matinding katahimikan ang buong dalampasigan matapos makita ng mga taga-baryo ang tunay na anyo ni Jasmine. Ang batang si Carlo ay mabilis na kinuha ng kanyang ina habang nanginginig sa takot. Samantala si Jasmine ay nanatiling nakatayo sa mababaw na bahagi ng dagat. Kumikinang ang kanyang buntot sa ilalim ng liwanag ng buwan. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, wala nang natitirang lihim. Halimaw siya. Sirena nga talaga. Siya ang dahilan kung bakit may nawawalang mangingisda. Sunod-sunod na bulungan ang kumalat sa paligid. Napaatras si Jasmine habang unti-unting namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Ako, hindi ko kayo sasaktan. Ngunit walang naniwala. May ilang lalaki pang kumuha ng kahoy at lambat na tila handang itaboy siya. Ano pang hinihintay natin? Baka isa siyang sumpa. Biglang humarang si Ashley sa harapan ni Jasmine. Tama na, sigaw niya. Nagulat ang mga tao. Iniligtas niya si Carlo. Kung gusto niya kayong saktan, matagal na niyang ginawa iyon. Ngunit nanaig ang takot ng mga tao. Kapag natatakot ang tao, madalas ay nawawala ang kanilang awa. Lumayo ka riyan, Ashley. Baka madamay ka. Ngunit hindi umatras si Ashley. Kahit ano pa siya, kaibigan ko siya. Tahimik na napaiyak si Jasmine. Sa unang pagkakataon ay may taong buong pusong tumanggap sa kanya kahit alam ang kanyang tunay na anyo. Ngunit habang lumalala ang tensyon, biglang nagsimulang magbago ang dagat. Lumakas ang hangin, umalon ng malakas ang tubig, at maya-maya ay may narinig silang napakalalim na ugong mula sa gitna ng karagatan. Natahimik ang lahat. Ano iyon? Biglang nanlaki ang mga mata ni Jasmine. Nararamdaman niya iyon. Ang parehong presensyang nakita niya noong nakaraang gabi. Mula sa kailaliman ng dagat, unti-unting lumitaw ang napakalaking anino sa ilalim ng tubig. At sa isang iglap, may isang dambuhalang nilalang ang umangat mula sa dagat. Napahiyaw ang mga tao. Ang nilalang ay tila isang higanteng ahas dagat na may nagliliwanag na mata at maitim na kaliskis. Malalakas ang alon na nilikha nito habang dahan-dahang lumalapit sa pampang. Tumakbo kayo! Sigaw ni Mang Isko. Nagkagulo ang buong baryo. Nagtakbuhan ang mga tao habang nagsisigawan sa takot. Ngunit nanatiling nakatayo si Jasmine. Pakiramdam niya ay may kakaibang koneksyon siya sa nilalang.
At maya-maya'y may tinig siyang narinig sa kanyang isip. Tagapagmana, napahawak siya sa kanyang ulo. "Ah! Jasmine!" sigaw ni Ashley. Muling nagsalita ang mahiwagang tinig. "Bumalik ka sa kaharian." Nanginginig si Jasmine habang nakatingin sa dambuhalang nilalang. "Ano ka ba?" Biglang umungol ang halimaw at mabilis na sumugod papunta sa dalampasigan. Napasigaw ang mga tao. Ngunit bago pa nito maabot ang baryo, biglang tumalon si Jasmine sa dagat. "Anong ginagawa mo?" sigaw ni Ashley. Mabilis na lumangoy si Jasmine patungo sa nilalang. At sa gulat ng lahat, huminto ang dambuhalang halimaw sa kanyang harapan. Tahimik silang nagtitigan, parang kinikilala siya nito. Dahan-dahang iniangat ni Jasmine ang kanyang kamay, at unti-unting yumuko ang nilalang sa kanya. Nanlaki ang mga mata ng mga tao. Hindi maaari, kontrolado niya ang halimaw. Ngunit sa totoo'y hindi rin maintindihan ni Jasmine ang nangyayari. May kakaibang puwersang dumadaloy sa kanyang katawan, at tila may bahagi ng kanyang pagkatao na unti-unting nagigising. Muling nagsalita ang tinig sa kanyang isip. Malapit nang magising ang Reyna. Biglang sumakit ng matindi ang ulo ni Jasmine. Kasabay noon ay may mga larawan na biglang pumasok sa kanyang isip. Isang napakagandang kaharian sa ilalim ng dagat. Mga sirenang kumakanta sa gitna ng maliwanag na karagatan. Isang reyna na may koronang yari sa perlas at isang batang babae na hawig niya. Bigla siyang napasigaw. At kasabay noon ay nagkaroon ng napakalakas na alon na tumama sa buong dalampasigan. Nagkagulo ang mga tao. Nawalan ng balanse si Ashley at tumama sa isang bato. "Ashley!" sigaw ni Jasmine. Agad siyang lumangoy pabalik sa pampang. Duguan ang noo ni Ashley habang pilit bumabangon. "Ayos ka lang ba?" Tumango ito kahit nahihilo. Ngunit bago pa sila makagalaw, may ilang lalaki mula sa baryo ang lumapit dala ang mga sibat at lambat. Punong-puno ng galit ang kanilang mga mukha. "Hindi na namin hahayaang manatili rito ang halimaw na iyan." "Anong balak ninyo?" sigaw ni Ashley. "Huliin siya!" Agad na inihagis ng mga lalaki ang lambat kay Jasmine. Napahiyaw siya nang tumama iyon sa kanyang katawan. Parang may kakaibang sakit siyang naramdaman. "Jasmine!" sigaw ni Ashley habang pilit siyang pinapalaya. Ngunit masyadong maraming tao, takot at galit na ang nangingibabaw sa kanila. Dalhin siya sa plaza. Kailangan siyang paalisin sa baryo. Napaluha si Jasmine habang pilit lumalaban. Hindi niya ginustong maging ganito. Hindi niya ginustong katakutan siya ng mga taong matagal niyang minahal at tinulungan. Ngunit habang hinihila siya ng mga tao, biglang lumiwanag ang dagat at mula sa kailaliman ay may 10 pares ng makinang na mata ang unti-unting lumitaw. Natahimik ang lahat. Kasunod noon ay dahan-dahang umahon mula sa dagat ang mga nilalang na kalahating tao at kalahating isda, mga sirena. At ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Jasmine. Nagyelo ang buong baryo sa kanilang mga nakita. Isa-isang umahon mula sa dagat ang mga sirena habang kumikislap ang kanilang mga buntot sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanilang mahahabang buhok ay sumasabay sa malamig na hangin at ang kanilang mga mata ay puno ng kakaibang kapangyarihan. Ang iba ay may hawak na sibat na yari sa gintong metal na hindi pangkaraniwan sa mundo ng tao. Tahimik silang nakatingin kay Jasmine, habang ang mga taga-baryo naman ay unti-unting napaatras sa matinding takot. "Mga halimaw, marami sila." Napahigpit ang hawak ng mga lalaki sa lambat na bumabalot kay Jasmine, ngunit biglang nagsalita ang isa sa mga sirena, isang babae na may mahabang puting buhok at asul na mga mata.
Ibaba ninyo ang tagapagmana. Malalim at malamig ang kanyang tinig. Nagkatinginan ang mga tao. Aanong tagapagmana? Dahan-dahang lumapit ang sirena sa pampang. Kayo ay walang karapatang saktan siya. Biglang sumigaw ang isang lalaki. Lumayo kayo rito! Inihagis niya ang sibat papunta sa sirena. Ngunit bago pa iyon tumama, biglang huminto sa ere ang sibat. Parang may hindi nakikitang puwersang pumigil dito. Nanlaki ang mga mata ng lahat. At sa isang iglap, bumagsak ang sibat sa buhangin. Napalunok ang mga tao. Samantala, si Jasmine ay nakatingin lamang sa misteryosong sirena. Pakiramdam niya'y kilala niya ito. Hindi maaari, bulong niya. Dahan-dahang ngumiti ang babae. Lumipas man ang maraming taon, nakilala mo pa rin ako. Naguluhan si Jasmine. Sino ka? Ako si Serafina. Natahimik si Jasmine. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kung anong sumikip sa kanyang dibdib nang marinig niya ang pangalang iyon. At maya-maya, may isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. Isang batang sirena ang tumatawa habang nilalaro siya sa ilalim ng dagat. At isang babae na kamukhang kamukha ni Serafina. Napahawak si Jasmine sa kanyang ulo. Lumapit agad si Ashley. Jasmine, may naaalala ako. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay muling umalingaw-ngaw ang boses ni Serafina. Kailangan mo nang bumalik sa kaharian. Biglang natahimik ang paligid. Hindi pa ligtas ang karagatan. Napakunot noo si Ashley. Ano ang ibig mong sabihin? Tumingin si Serafina sa gitna ng dagat. May paparating na digmaan. Dinala ng mga sirena sina Jasmine at Ashley sa isang nakatagong kuweba sa likod ng matataas na batuhan sa dalampasigan. Takot at kaba ang nararamdaman ni Ashley habang naglalakad sa loob ng madilim na kuweba. Samantala, si Jasmine ay tahimik lamang. Maraming tanong ang umiikot sa kanyang isip. Pagdating nila sa pinakaloob ng kuweba, tumambad sa kanila ang isang napakalaking lawa na kumikislap sa asul na liwanag. At sa gitna niyon, may sinaunang simbolong nakaukit sa bato. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine. Ang simbolo ay kapareho ng nasa kuwintas na ipinakita ni Mang Isko. Ang kaharian ng Lunaria, mahinang sabi ni Serafina. Dito nagsimula ang iyong dugo. Napalunok si Jasmine. Ako ba talaga ay sirena? Tumango si Serafina. Higit pa roon. Tahimik ang buong kuweba. Isa kang prinsesa ng Lunaria. Parang huminto ang paghinga ni Jasmine, pati si Ashley ay napatingin sa kanya sa gulat. Ano? Unti-unting lumapit si Serafina. Noong nilubog ang aming kaharian, iniligtas ka ng iyong ina. Napaluha si Jasmine habang nakikinig. Ang reyna ng karagatan ang iyong tunay na ina. At sa pagkakataong iyon, may panibagong alaala ang muling sumagi sa isip ni Jasmine. Isang magandang babae na may koronang perlas. Yakap-yakap siya habang umiiyak. At all costs, iligtas ninyo siya. Biglang bumalik sa kasalukuyan si Jasmine habang mabilis ang kanyang paghinga. Hindi maaari. Katotohanan iyon, sagot ni Serafina. Tinago ka namin sa mundo ng tao upang makaligtas. Anong dahilan? Tahimik na yumuko si Serafina. Dahil may nais pumatay sa buong dugong maharlika ng Lunaria. Biglang kinabahan si Ashley. Sino? Mabigat ang naging sagot ni Serafina. Ang hari ng kadiliman sa kailaliman. Lumamig ang hangin sa loob ng kuweba. Siya ang nagpasimula ng digmaan. Bakit? Tanong ni Jasmine. Dahil nais niyang angkinin ang kapangyarihan ng iyong ina. Tahimik ang lahat. At ngayon,
Pagpapatuloy ni Serafina, nalaman niyang buhay ka. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine. Kaya pala may humahabol sa akin. Tumango si Serafina. Ang dambuhalang nilalang na nakita mo ay isa lamang sa kanyang mga bantay. Napahawak si Ashley sa dibdib. Gaano ba siya kalakas? Hindi agad sumagot si Serafina. Ngunit bakas sa kanyang mukha ang matinding takot. Kayang niyang lunurin ang buong baryo sa loob lamang ng isang gabi. Kinagabihan ay tahimik na nakaupo si Jasmine sa gilid ng lawa sa loob ng kuweba. Hindi pa rin niya matanggap ang lahat ng kanyang nalaman. Prinsesa siya ng isang nawawalang kaharian. Hindi siya ordinaryong tao at may kaaway na gustong pumatay sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Ashley at umupo sa tabi niya. Takot ka ba? Mahinang tumango si Jasmine. Pakiramdam ko hindi ko nakilala ang sarili ko. Tahimik si Ashley. Kahit ano ka pa, Jasmine ka pa rin para sa akin. Napaluha si Jasmine habang tumitingin sa kaibigan. Hindi ka ba natatakot sa akin? Umiling si Ashley. Hindi. Bakit? Ngumiti ito ng mahina. Kasi nakita ko kung gaano kabuti ang puso mo. Tahimik na napaiyak si Jasmine. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may isang taong hindi kailanman tumalikod sa kanya. Ngunit bago pa sila makapag-usap muli, biglang nagdilim ang tubig sa lawa. Nawala ang aso nitong liwanag. Kasunod noon ay may malakas na ugong na umalingaw-ngaw sa buong kuweba. Nanlaki ang mga mata ni Serafina. Hindi maaari. Maya-maya ay may itim na usok na unti-unting lumabas mula sa tubig at mula roon, may isang malamig at malalim na tinig na nagsalita. Natagpuan na kita, Prinsesa Jasmine. Nabalot ng matinding lamig ang buong kuweba matapos marinig ang mahiwagang tinig mula sa maitim na tubig. Unti-unting kumalat ang itim na usok sa paligid habang tila nanginginig ang buong kuweba. Agad na humawak ng mga sibat ang mga sirena. "Protektahan ang prinsesa!" sigaw ni Serafina. Mabilis na pumuwesto ang mga tagapagbantay sa harapan ni Jasmine at Ashley. Ngunit habang lumalakas ang itim na usok, unti-unting nabuo mula rito ang isang anyong tao. Isang matangkad na lalaki na may mahabang itim na buhok at mapupulang mata. Nakasuot siya ng maitim na baluti na tila yari sa kaliskis ng halimaw sa dagat. Tahimik siyang nakatayo habang nakatingin kay Jasmine. At nang ngumiti siya, parang mas lalong lumamig ang paligid. "Napakalaki mo na," malamig niyang sabi. Nanginginig si Jasmine habang nakatingin dito. "Siya ba?" Tumango si Serafina. "Siya si Nero, ang hari ng kadiliman." Nanlaki ang mga mata ni Ashley. Ito ang nilalang na gustong pumatay kay Jasmine. At kahit nakatayo lamang ito, ramdam nila ang nakakatakot nitong kapangyarihan. Tahimik na naglakad si Nero palapit. 20 taon kitang hinanap." Napaatras si Jasmine. "Huwag kang lalapit." Bahagyang ngumiti si Nero. "Taglay mo ang kapangyarihang matagal ko nang hinihintay." "Hindi ko alam ang sinasabi mo." Biglang nagdilim ang kanyang mga mata. "Katulad ka ng iyong ina." Pagkasabi niya noon ay mabilis niyang iniunat ang kanyang kamay. At sa isang iglap, may malakas na puwersang tumama sa mga sirena. Napahiyaw ang ilan habang tumalsik sa pader ng kuweba. "Serafina!" sigaw ni Ashley. Agad na tumayo si Serafina kahit sugatan. "Tumakas kayo!" sigaw niya kina Jasmine. Ngunit mabilis na lumitaw si Nero sa harapan ni Jasmine. Nanigas siya sa takot. "Sa wakas!" bulong nito. Biglang nagliwanag ang kwintas sa leeg ni Jasmine. Kasabay noon ay may malakas na enerhiyang sumabog sa paligid. Napaatras si Nero. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Kaya pala,
Naguguluhan si Jasmine habang hawak ang kumikislap na kwintas. Ano ito? Tahimik na nakatitig si Nero sa kanya. Nasa iyo ang puso ng karagatan. Nagkatinginan ang mga sirena, parang natakot maging si Serafina sa sinabi nito. Ano ang puso ng karagatan? Tanong ni Ashley. Mabigat ang naging sagot ni Serafina. Isang sinaunang kapangyarihan. Kapangyarihang kayang kontrolin ang buong karagatan. Napalunok si Ashley. Samantala si Nero ay unti-unting ngumiti. Kapag nakuha ko yan, walang makakapigil sa akin. Mabilis siyang sumugod papunta kay Jasmine. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang humarang si Ashley. Lumayo ka sa kanya! Nanlaki ang mga mata ni Jasmine. Ashley, hindi! Mabilis na itinaas ni Nero ang kanyang kamay. At sa isang iglap tumalsik si Ashley sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Ashley! Malakas siyang bumagsak sa bato. Duguan ang kanyang noo habang hirap na humihinga, parang tumigil ang mundo ni Jasmine. Biglang nagbago ang kanyang mga mata. Unti-unting lumiwanag ang mga ito na parang asul na apoy. Kasabay noon ay nagsimulang umalon ng marahas ang tubig sa loob ng kuweba. Naramdaman ng lahat ang matinding enerhiyang lumalabas sa kanyang katawan. Napatigil si Nero at sa unang pagkakataon nakitaan siya ng takot. Hindi maaari. Napapikit si Jasmine habang bumabalot sa kanya ang kakaibang kapangyarihan. At maya-maya biglang umangat ang tubig mula sa lawa na parang buhay. Umiikot ito sa paligid ni Jasmine habang kumikislap ang kanyang buntot. Unti-unti siyang lumutang sa hangin. Jasmine! Mahinang bulong ni Ashley. Biglang iminulat ni Jasmine ang kanyang mga mata. At sa isang kisap mata isang napakalakas na bugso ng tubig ang tumama kay Nero. Napaatras siya ng ilang metro habang nabasag ang mga bato sa paligid. Nayanig ang buong kuweba. Nanlaki ang mga mata ng mga sirena. Kapangyarihan ng Reyna! Bulong ni Serafina. Humihingal si Jasmine habang dahan-dahang bumababa sa lupa. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Ako ba ang gumawa noon? Ngunit sa halip na magalit ngumiti si Nero, isang malamig at mapanganib na ngiti. Mas lalo kitang kailangan. Unti-unti siyang natunaw na parang usok. Bago siya tuluyang mawala ay muli siyang nagsalita. Darating ako para sa iyo, prinsesa. At sa isang iglap naglaho siya. Tahimik ang buong kuweba matapos ang nangyari. Tanging tunog lamang ng tubig ang maririnig. Agad na tumakbo si Jasmine papunta kay Ashley. Ayos ka lang ba? Bahagyang ngumiti si Ashley kahit sugatan. Hindi niya ako kayang tapusin. Napaluha si Jasmine habang niyayakap siya. Kasalanan ko ito. Huwag mong sabihin iyan. Ngunit habang yakap niya ang kaibigan, ramdam niya ang matinding takot sa kanyang dibdib. Mas mapanganib pala ang kanyang mundo kaysa sa inaakala niya. At nagsisimula pa lamang ang laban. Kinabukasan ay dinala ni Serafina si Jasmine sa pinakaloob ng kuweba. May isang malaking pinto roon na yari sa sinaunang bato at puno ng kakaibang simbolo. Ano ito? Tanong ni Jasmine. Ang silid ng alaala. Napakunot noo siya. Bakit ninyo ako dinala rito? Dahan-dahang humarap si Serafina sa kanya. Panahon na upang malaman mo ang buong katotohanan tungkol sa iyong ina. Tahimik na bumukas ang malaking pinto. At sa loob nito may isang mahiwagang trono na gawa sa kristal. Ngunit nang makita iyon ni Jasmine, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahil sa trono, may nakaupong anino ng isang babae. At unti-unti nitong iminulat ang maliwanag na asul nitong mga mata. Naniga si Jasmine sa kanyang kinatatayuan habang nakatitig sa mahiwagang anino sa loob ng silid ng alaala. Tahimik ang buong paligid.
Ang trono na yari sa kristal ay kumikislap sa malamig na asul na liwanag habang unti-unting lumilinaw ang anyo ng babae. Mahaba ang buhok nito na tila gawa sa liwanag ng buwan. May koronang perlas sa kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay eksaktong kapareho ng kay Jasmine. Hindi maaari, mahinang bulong ni Jasmine. Napaluha si Serafina habang nakayuko. Reyna, unti-unting tumayo ang anino mula sa trono at nang magsalita ito, tila huminto ang hangin sa loob ng kuweba. Jasmine, nanginig ang katawan ni Jasmine. Hindi niya maipaliwanag ang biglang sakit at pananabik na sumikip sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay matagal na niyang gustong marinig ang tinig na yon. Nanay, mahinang lumabas sa kanyang labi. Biglang pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Ngumiti ng malungkot ang Reyna. Patawarin mo ako. Hindi na napigilan ni Jasmine ang kanyang emosyon. Bakit ninyo ako iniwan? Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong silid. Buong buhay ko, hindi ko alam kung sino ako. Unti-unting lumapit ang anino ng Reyna. Kailangan kitang ilayo upang mabuhay ka. Bakit ako hinahanap ni Nero? Tahimik ang Reyna sa loob ng ilang sandali. At maya-maya'y tumingin ito sa kumikislap na kwintas sa leeg ni Jasmine. Dahil ikaw ang nagtataglay ng puso ng karagatan. Napahawak si Jasmine sa kwintas. Ano ba talaga ito? Dahan-dahang itinaas ng Reyna ang kanyang kamay. At sa isang iglap nagbago ang paligid. Parang dinala sila ng mahiwagang kapangyarihan sa nakaraan. Tumambad sa harapan ni Jasmine ang napakagandang kaharian sa ilalim ng dagat. Malalaking palasyong gawa sa kristal. Mga sirenang masayang lumalangoy. Makukulay na isda at mahiwagang liwanag mula sa kailaliman. Ito ang Lunaria, sabi ng Reyna. Tahimik na pinagmamasdan iyon ni Jasmine habang unti-unting napupuno ng emosyon ang kanyang puso. Pakiramdam niya nakauwi siya. Dati payapa ang aming kaharian. Biglang nagdilim ang paligid. Unti-unting nagbago ang tanawin. May mga sirenang tumatakbo. May apoy at pagsabog sa ilalim ng dagat. At maya-maya lumitaw si Nero. Mas bata ito noon, ngunit ganoon pa rin ang malamig nitong mga mata. Isa siyang tagapayo ng kaharian, paliwanag ng Reyna. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine. Si Nero? Tumango ang Reyna. Ngunit nilamon siya ng kasakiman. Biglang lumitaw sa alaala ang isang makinang na asul na kristal. Kumikislap ito sa gitna ng palasyo. Iyan ang tunay na anyo ng puso ng karagatan. Tahimik na nakatingin si Jasmine rito. Ito ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng mga sirena. Bakit gusto iyon ni Nero? Dahil kayang kontrolin ng puso ng karagatan ng buong dagat. Biglang nagbago muli ang alaala. Nakita ni Jasmine ang sarili bilang isang sanggol habang yakap ng Reyna. Hindi ko hahayaang mapasakamay niya ito. Maya-maya ay nakita niya kung paano inilagay ng Reyna ang kumikislap na kapangyarihan sa loob ng kwintas. At saka ito isinabit sa leeg ng batang si Jasmine. Tinago ko ang kapangyarihan sa iyo. Napaluha si Jasmine habang pinagmamasdan ng alaala. Alam kong ikaw lamang ang makakapigil kay Nero balang araw. Biglang lumitaw sa alaala si Serafina kasama ang ilang tagapagbantay. Mabilis silang tumatakas habang wasak ang kaharian at bago tuluyang maglaho ang alaala. Nakita ni Jasmine ang huling sandali ng kanyang ina. Humaharap ito kay Nero habang unti-unting gumuho ang palasyo. Tumakas ka, Jasmine! Napaluha si Jasmine. Anong nangyari sa inyo? Tahimik na tumingin ang Reyna sa kanya. Pinili kong manatili upang mabigyan ka ng pagkakataong mabuhay.
Nanginig ang labi ni Jasmine. Patay na ba kayo? Hindi agad sumagot ang Reyna. Ang nakikita mo ngayon ay alaala lamang ng aking kapangyarihan. Parang piniga ang puso ni Jasmine sa sakit. Matagal na palang wala ang kanyang ina. At hindi man lamang niya ito tunay na nakilala. Biglang bumalik sa kasalukuyan ang paligid. Muli silang nasa loob ng silid ng alaala. Tahimik na umiiyak si Jasmine. Lumapit si Serafina at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Minahal ka ng iyong ina higit sa lahat. Napapikit si Jasmine habang pinipigilan ang kanyang hikbi. Pero bakit ako? Tumingin sa kanya ang Reyna. Dahil ikaw ang huling tagapagmana ng Lunaria. Unti-unting lumiwanag ang buong silid, at ikaw lamang ang may kakayahang gisingin ang tunay na kapangyarihan ng puso ng karagatan. Biglang kinabahan si Jasmine. Anong ibig sabihin noon? Kapag tuluyang nakuha ni Nero ang kapangyarihan. Biglang umugong ang buong kuweba, at maya-maya ay may malakas na pagsabog na narinig mula sa labas. Nagulat silang lahat. Mabilis na pumasok ang isang sugatang sirena. Serafina, anong nangyari? Tanong nito. Hingal na hingal ang tagapagbantay habang nanginginig sa takot. Inatake tayo ng hukbo ni Nero. Nanlaki ang mga mata ng lahat. At kasama nila ang mga nilalang mula sa kailaliman. Biglang nagkagulo sa labas ng kuweba. May mga sigaw, may tunog ng labanan. At maya-maya naramdaman ni Jasmine ang napakalakas na presensya na papalapit. Kasabay noon ay muling umalingaw-ngaw ang malamig na tinig ni Nero sa buong kuweba. Wala ka nang matatakbuhan, prinsesa. Nayanig ang buong kuweba habang sunod-sunod ang malalakas na pagsabog mula sa labas. Nagbagsakan ng ilang tipak ng bato mula sa kisame habang nagkakagulo ang mga sirena sa loob ng taguan. Protektahan ang prinsesa, sigaw ni Serafina. Mabilis na humawak ng mga sandata ang mga tagapagbantay at tumakbo palabas ng kuweba. Samantala si Jasmine ay nanatiling nakatayo sa gitna ng silid ng alaala habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ramdam na ramdam niya ang papalapit na kadiliman. At kasabay noon, unti-unting umiinit ang kwintas sa kanyang leeg. Ashley! Sigaw niya habang mabilis na lumabas ng silid. Pagdating niya sa pangunahing bahagi ng kuweba, ay nadatnan niya ang matinding kaguluhan. May mga sugatang sirena. May dugong kumakalat sa mabatong sahig. At mula sa bukana ng kuweba ay pumapasok ang maiitim na nilalang na tila gawa sa usok at tubig. Namumula ang kanilang mga mata habang umaatungal. Ano ang mga iyon? Takot na tanong ni Ashley. Lumapit si Serafina habang sugatan ang kanyang braso. Mga mandaragit ng kailaliman. Mabilis na sumugod ang isa sa mga nilalang. Ngunit bago ito makalapit ay tinaga ito ng isang sirena gamit ang sibat. Naglaho ang halimaw na parang abo, ngunit maya-maya ay may dalawa pang sumulpot mula sa dilim. Napakarami nila! Sigaw ng isang tagapagbantay. Biglang umugong ang buong kuweba at maya-maya unti-unting lumitaw si Nero mula sa maitim na usok sa bukana ng kuweba. Tahimik siyang naglalakad habang nakatingin kay Jasmine. Ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na galit. Hanggang kailan mo ako tatakbuhan? Agad na humarang si Serafina. Hindi ka namin hahayaang makuha siya. Bahagyang ngumiti si Nero. Kayo na lamang ang natitirang tagapagbantay ng Lunaria. Mabilis niyang iniangat ang kanyang kamay. At sa isang kisap mata may napakalakas na enerhiyang tumama kay Serafina. Napahiyaw ito habang tumalsik sa pader. Serafina! Sigaw ni Jasmine. Galit na tumingin si Nero sa kanya. Sumama ka sa akin at titigilan ko sila. Huwag kang maniwala sa kanya! Sigaw ni Ashley.
Tahimik na naglakad si Nero palapit. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Biglang kumislap ang kanyang mapupulang mata. Hindi mo kayang kontrolin ang kapangyarihang nasa loob mo. Napahawak si Jasmine sa kanyang dibdib. Ramdam niyang lumalakas ang enerhiyang nasa kanyang katawan. Parang may dagat na nagngangalit sa loob niya. At kapag tuluyan itong nagising, pagpapatuloy ni Nero, mawawasak ang mundong ito. Nanginginig si Jasmine. Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa makasagot si Nero, biglang tumayo si Ashley sa harapan ni Jasmine. Hindi ka namin susundin? Malamig na tumingin si Nero kay Ashley. At ikaw na naman? Mabilis niyang iniunat ang kamay. Agad na lumutang si Ashley sa hangin habang tila sinasakal ng hindi nakikitang puwersa. Ashley! Piliting kumawala si Ashley habang hirap huminga. Bitawan mo siya! Sigaw ni Jasmine. Ngumiti si Nero. Isang salita lamang. Napaluhod si Jasmine habang umiiyak. Huwag mo siyang saktan. Sumama ka sa akin. Tahimik ang buong kuweba. Maging ang mga sirena ay hindi makagalaw sa takot. Nanginginig si Jasmine habang nakatingin kay Ashley na unti-unti nang nawawalan ng lakas. At sa sandaling iyon, may kung anong nagising sa kanyang puso. Isang matinding galit, isang kapangyarihang matagal na natutulog. Biglang nagliwanag ang buong kuweba. Nanlaki ang mga mata ni Nero at sa isang iglap, may napakalaking alon ng tubig ang sumabog mula sa katawan ni Jasmine. Tumama iyon kay Nero at sa mga mandaragit ng kailaliman. Nawasak ang ilang bahagi ng kuweba. Napakawala si Ashley at bumagsak sa sahig habang hinihingal. Jasmine, bulong niya. Ngunit iba na ang anyo ni Jasmine. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang dagat sa gitna ng bagyo. Ang kanyang buhok ay tila sumasayaw sa hangin kahit walang hangin sa loob ng kuweba. At sa likod niya unti-unting nabuo ang hugis ng napakalaking alon. Napatigil si Nero habang nakatingin sa kanya. Imposible. Biglang narinig ni Jasmine ang tinig ng kanyang ina sa kanyang isip. Kontrolin mo ang iyong puso. Ngunit nahihirapan siyang huminga. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nilalamon ng kapangyarihan. Biglang yumanig ang buong kuweba. Nagbitak ang mga pader. At maya-maya nagsimulang bumuhos ang tubig mula sa kisame. Guguho ang kuweba! Sigaw ng isang sirena. Mabilis na tumayo si Serafina kahit sugatan. Kailangan nating umalis! Ngunit habang nagkakagulo ang lahat, napansin ni Jasmine si Nero. Sa kabila ng nangyayaring ngumingiti ito. At iyan ang tunay mong kapangyarihan. Biglang naglaho siya kasama ng maitim na usok. Kasabay noon ay umurong din ang mga nilalang ng kailaliman. Ngunit hindi natapos ang panganib. Patuloy na gumuho ang kuweba. Jasmine! Sigaw ni Ashley habang lumalapit sa kanya. Ngunit tila hindi na marinig ni Jasmine ang paligid. Unti-unting lumalabo ang kanyang paningin. At maya-maya, may nakita siyang kakaibang larawan sa kanyang isip. Isang napakalaking templo sa ilalim ng dagat. At sa gitna nito, may trident na kumikislap sa asul na liwanag. Kasabay noon ay narinig niya ang mahiwagang tinig ng kanyang ina. Hanapin mo ang sibat ng karagatan. Biglang bumagsak ang isang malaking bato mula sa kisame. Ashley, yumuko ka! Sigaw ni Serafina. At sa isang malakas na pagsabog tuluyang gumuho ang malaking bahagi ng kuweba habang nilalamon sila ng rumaragasang tubig at kadiliman. Malakas na rumagasa ang tubig sa loob ng gumuguhong kuweba. Nagkahalo ang sigawan, bagsakan ng bato, at hampas ng malalakas na alon. Ashley!
Sigaw ni Jasmine habang pilit siyang hinahanap sa gitna ng kaguluhan. Ngunit mabilis siyang tinangay ng rumaragasang tubig papunta sa kailaliman. Napapikit siya habang pilit lumalangoy. Maya-maya ay may humawak sa kanyang kamay. Si Serafina. "Sumunod ka sa akin," sigaw nito. Mabilis silang lumangoy sa makitid na lagusan habang patuloy ang pagbagsak ng mga bato sa likuran nila. "Ashley, nasaan?" tanong ni Jasmine. Kasama siya ng ibang tagapagbantay. Ngunit hindi mapakali si Jasmine. Takot na takot siyang baka mapahamak ang kanyang kaibigan. Makalipas ang ilang sandali ay nakalabas din sila mula sa kuweba. Agad silang sumambulat sa malamig na dagat sa ilalim ng liwanag ng buwan. Humihingal na lumingon si Jasmine sa likuran. At sa harapan niya tuluyan ng gumuho ang lihim na taguan ng mga sirena. Napaluhod siya sa isang malaking bato habang nanginginig. Nawasak na. Tahimik na tumingin si Serafina sa lumubog na kuweba. Hindi na ligtas ang lugar na ito. Maya-maya ay may ilang sirena pang umahon mula sa dagat kasama si Ashley. "Ashley!" Agad siyang niyakap ni Jasmine. "Ayos ka lang ba?" Tumango si Ashley kahit halatang pagod at sugatan. "Akala ko hindi na tayo makakalabas." Ngunit kahit ligtas na sila, hindi mawala ang bigat sa dibdib ni Jasmine. Parang may mas malaking panganib pang paparating. Pagsapit ng madaling araw ay nagtungo sila sa isang nakatagong bahagi ng dagat na napapalibutan ng matataas na bato. Doon pansamantalang nagtago ang natitirang mga sirena. Tahimik ang lahat, marami ang sugatan, marami rin ang nawawala. Habang nakaupo si Jasmine sa tabi ng dagat, ay muling bumalik sa kanyang isip ang mahiwagang templo at ang kumikislap na trident na nakita niya bago gumuho ang kuweba. "Sibat ng karagatan?" Bulong niya. Napalingon si Serafina. "Ano ang sinabi mo? Tungkol saan ang sibat ng karagatan?" Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Serafina. Parang may matagal na takot na muling nabuhay sa kanyang mukha. "Saan mo narinig ang pangalang iyan?" Bago gumuho ang kuweba, narinig ko ang boses ng reyna. Tahimik ang mga sirena sa paligid at nakita ko ang isang templo. Dahan-dahang napaupo si Serafina. "Kung ganoon, panahon na nga." Napakunot noo si Ashley. "Ano ba ang sibat ng karagatan?" Huminga ng malalim si Serafina bago sumagot. "Iyon ang pinakamakapangyarihang sandata ng Lunaria." Nanlaki ang mga mata ni Jasmine. "Sandata?" Tumango siya. Noong unang panahon, ang sibat ng karagatan ang ginagamit ng mga hari at reyna upang mapanatili ang balanse ng dagat. "Totoo ba talagang kaya nitong kontrolin ang karagatan?" Tanong ni Ashley. "Hindi lamang dagat." Biglang lumamig ang hangin. "Kaya rin nitong gisingin o wasakin ang kailaliman." Tahimik ang lahat. At iyon ang dahilan kung bakit nais iyon ni Nero. Napalunok si Jasmine. "Nasaan ito?" "Sa templo ng Abyssal." Abyssal? Isang sinaunang templo na nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Napahawak si Ashley sa dibdib. "At gusto mong pumunta tayo roon?" "Wala tayong pagpipilian," sagot ni Serafina. "Tanging ang sibat ng karagatan lamang ang makakatapat kay Nero." Tahimik si Jasmine habang nakatingin sa dagat. Ramdam niyang iyon ang direksyong kailangan niyang tahakin. Ngunit kasabay noon may kakaiba siyang nararamdaman. Parang may tumatawag na naman sa kanya mula sa kailaliman. Kinagabihan ay naghanda silang umalis. Habang pinagmamasdan ni Ashley ang dagat, ay hindi niya maitago ang kaba. "Sigurado ka ba rito?" tanong niya kay Jasmine. "Tama bang sumama ka pa?"
Bahagyang ngumiti si Jasmine. Hindi kita mapipigilan kahit anong sabihin ko. Napabuntong hininga si Ashley. Kasi hindi kita iiwan. Tahimik na napangiti si Jasmine. Sa gitna ng lahat ng panganib, si Ashley pa rin ang kanyang lakas. Ngunit maya-maya'y lumapit si Serafina dala ang isang maliit na sisidlang kristal. Inumin mo ito, sabi niya kay Ashley. Ano ito? Mahika ng dagat, naguluhan si Ashley. Para saan? Upang makahinga ka sa ilalim ng dagat. Nanlaki ang kanyang mga mata. Totoo ba ito? Bahagyang ngumiti si Serafina. Hindi ka namin maiiwan. Maya-maya'y ininom ni Ashley ang mahiwagang likido. Bigla niyang naramdaman ang malamig na enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan. At maya-maya, may kumikislap na marka ang lumitaw sa kanyang leeg bago muling nawala. Handa na siya, sabi ni Serafina. Tahimik na tumingin si Jasmine sa malawak na dagat. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa kailaliman. Ngunit sigurado siyang doon niya matatagpuan ang sagot sa lahat. Mabilis silang lumangoy papunta sa mas malalim na bahagi ng karagatan. Habang palalim ng palalim ang kanilang nilalakbay, ay unti-unting nagbabago ang paligid. Naglalaho ang liwanag mula sa ibabaw. Nagiging malamig ang tubig. At kakaibang mga nilalang ang nakikita nilang lumulutang sa dilim. Napakapit si Ashley kay Jasmine habang kinakabahan. Hindi ako sanay dito. Ayos ka lang? Tanong ni Jasmine. Tumango siya kahit halatang natatakot. Maya-maya'y napansin nila ang malalaking guho sa ilalim ng dagat. Wasak na mga estatwa, mga sirang haligi, at mga lumang simbolo ng lunarya. Dating bahagi ito ng kaharian, paliwanag ni Serafina. Tahimik na pinagmamasdan iyon ni Jasmine. Pakiramdam niya'y bawat lugar na madaanan nila ay may bahagi ng kanyang nakaraan. Ngunit habang nagpapatuloy sila, biglang huminto si Serafina. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano iyon? Tanong ni Ashley. Tahimik na nakatingin si Serafina sa unahan. At maya-maya unti-unting bumukas ang dalawang napakalaking matang kulay pula sa gitna ng kadiliman. Kasunod noon ay isang malalim na ungol ang umalingaw-ngaw sa buong kailaliman. Nanigas si Ashley sa takot, habang si Jasmine naman ay unti-unting napaatras. Dahil mula sa dilim may napakalaking nilalang na dahan-dahang lumitaw. Isang higanteng halimaw sa dagat na may matutulis na pangil at katawan na tila gawa sa itim na bato. At sa noo nito may simbolo ni Nero. Nabalot ng matinding katahimikan ang ilalim ng dagat habang dahan-dahang lumalapit ang higanteng halimaw. Ang mapupula nitong mga mata ay tila nagliliyab sa gitna ng kadiliman. Bawat galaw nito ay lumilikha ng malalakas na alon na nagpapayanig sa paligid. Napaatras si Ashley habang nanginginig. Ano ba yan? Mahigpit na hinawakan ni Jasmine ang kanyang kamay. Sa likod ko ka lang. Ngunit kahit siya ay hirap itago ang takot, hindi pa siya nakakakita ng ganong kalaking nilalang. Maging ang mga sirena ay tila kinakabahan. Leviathan! Mahinang bulong ni Serafina. Napalingon si Jasmine. Kilalang bantay ni Nero, paliwanag niya. Isa ito sa pinakamapanganib na nilalang ng kailaliman. Muling umungol ang halimaw. At sa isang iglap, mabilis itong sumugod sa kanila. Umiwas kayo, sigaw ni Serafina. Nagkawatak-watak sila habang rumagasa ang napakalaking katawan ng halimaw sa pagitan nila. Malakas na tumama ang buntot nito sa isang malaking bato. Agad na nabasag ang bato na parang putik lamang. Nanlaki ang mga mata ni Ashley. Paano natin lalabanan iyan? Mabilis na sumugod ang ilang tagapagbantay na sirena.
Tinamaan nila ng sibat ang katawan ng Leviathan, ngunit walang epekto. Parang bakal ang matitigas nitong kaliskis. Biglang ibinuka ng halimaw ang bibig nito. At maya-maya, may napakalakas na maitim na enerhiyang pinakawalan mula rito. "Mag-ingat!" sigaw ni Serafina. Mabilis na hinila ni Jasmine si Ashley palayo. Sumabog ang enerhiya sa likuran nila at winasak ang mga guho sa paligid. Nagkagulo ang tubig sa ilalim ng dagat. Mabilis ang tibok ng puso ni Jasmine habang pinagmamasdan ng halimaw. Pakiramdam niya'y hindi sila mananalo kung lakas lamang ang pag-uusapan. Ngunit maya-maya muling nagliwanag ang kwintas sa kanyang leeg. Kasabay noon ay may narinig siyang tinig sa kanyang isip. "Huwag kang matakot." Napapikit siya. Boses iyon ng kanyang ina. "Makinig ka sa dagat." Unti-unting huminahon ang kanyang paghinga. At sa unang pagkakataon, narinig niya ang kakaibang agos ng enerhiya sa paligid niya. Parang nagsasalita ang tubig. Biglang iminulat ni Jasmine ang kanyang mga mata. "Serafina!" sigaw niya. "Tamaan ninyo ang simbolo sa noo nito." Nanlaki ang mga mata ng tagapagbantay. Mabilis! Muling sumugod ang Leviathan. Ngunit sa pagkakataong iyon ay mabilis na lumangoy si Jasmine papunta rito. "Jasmine!" sigaw ni Ashley. Hindi siya huminto. Habang papalapit siya sa halimaw ay unti-unting umiikot ang tubig sa paligid ng kanyang katawan. At sa isang iglap itinaas niya ang kanyang kamay. Biglang bumuo ang tubig ng matalim na sibat. Nanlaki ang mga mata ni Serafina. Kapangyarihan ng Reyna. Mabilis na umiwas si Jasmine sa matutulis na pangil ng halimaw. At nang makalapit siya, buong lakas niyang itinusok ang sibat ng tubig sa simbolo sa noo ng Leviathan. Biglang umatungal ng napakalakas ang halimaw. Nagliwanag ang simbolo. At maya-maya, nagsimulang mabasag ang maitim na marka ni Nero. Umalon ng marahas ang buong paligid. Nagpumiglas ang Leviathan habang tila nawawalan ng kontrol. "At ngayon!" sigaw ni Serafina. Sabay-sabay na inatake ng mga sirena ang halimaw. Tinamaan ang bitak sa noo nito. At sa isang malakas na pagsabog, biglang naglaho ang maitim na enerhiyang bumabalot sa Leviathan. Unti-unting humina ang dambuhalang nilalang, hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa ilalim ng dagat. Tahimik ang paligid. Humihingal si Jasmine habang dahan-dahang bumababa sa sahig ng karagatan. Nagawa nila. Ngunit maya-maya may kakaibang nangyari. Unti-unting nagliwanag ang katawan ng Leviathan. At sa gulat ng lahat, nagsimulang magbago ang anyo nito. Ang dambuhalang katawan nito ay lumiit. Ang matitigas nitong kaliskis ay nawala. At sa kanilang harapan, may isang matandang sirena na nakahandusay sa ilalim ng dagat. Nanlaki ang mga mata ni Jasmine. Isa siyang sirena? Mahirap na iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Sa wakas, lumapit agad si Serafina. "Elder Maren," nanginginig na tumingin ang matanda kay Jasmine. "Prinsesa," naguguluhan si Ashley. "Anong nangyari sa kanya?" Mahinang huminga si Elder Maren. "Isinumpa kami ni Nero." Napuno ng lungkot ang kanyang mukha. "Ginawa niya kaming mga halimaw upang paglingkuran siya." Nanlaki ang mga mata ni Jasmine. "Marami pa ba kayong katulad niya?" Dahan-dahang tumango ang matanda at binabantayan nila ang daan patungo sa templo ng Abyssal. Tahimik ang lahat. Maya-maya'y mahina pang hinawakan ni Elder Maren ang kamay ni Jasmine. "Prinsesa, magmadali ka." "Bakit?" Biglang nanginig ang buong paligid. Kasabay noon ay may malalim na ugong na nanggaling mula sa kailaliman ng dagat. Nanlaki ang mga mata ni Serafina.
Hindi. Ano iyon? Tanong ni Ashley. Ngunit bago pa makasagot si Serafina, biglang nagliwanag ang malayong bahagi ng kailaliman. At mula roon, unti-unting lumitaw ang isang napakalaking templo na napapalibutan ng umiikot na maitim na enerhiya. Napalunok si Jasmine. Dahil sa tuktok ng templo nakatayo si Nero. At hawak nito ang kalahati ng isang kumikislap na trident. Nagyelo si Jasmine sa kanyang kinatatayuan habang nakatingin kay Nero sa tuktok ng sinaunang templo. Sa gitna ng umiikot na maitim na enerhiya, tila isa itong hari ng kadiliman na naghihintay sa kanyang pagdating. At sa kanyang kamay, kumikislap ang kalahati ng sibat ng karagatan. Unti-unting lumakas ang ugong sa buong kailaliman habang bumubukas ang malalaking pintuan ng templo ng Abyssal. Hindi maaari, bulong ni Serafina. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Ashley. Mabigat ang mukha ni Serafina habang nakatingin sa trident. Kapag nabuo ni Nero ang buong sibat ng karagatan, mawawala ang balanse ng dagat. Tahimik ang lahat. At kapag nangyari iyon, pagpapatuloy niya, kaya niyang palubugin ang buong mundo. Napalunok si Ashley. Samantala si Jasmine ay hindi maalis ang tingin kay Nero. Pakiramdam niya ay matagal na nitong hinihintay ang sandaling ito. Biglang ngumiti si Nero mula sa malayo. At kahit hindi siya sumisigaw, malinaw nilang narinig ang kanyang tinig sa buong kailaliman. Lumapit ka, prinsesa. Biglang umugong ang templo. Kasabay noon ay unti-unting lumitaw mula sa paligid nito ang 12-dosenang nilalang ng kailaliman. Mga mandaragit na may mapupulang mata, mga isinumpang sirena, at mga higanting halimaw na tila gawa sa bato at kadiliman. Napaatras si Ashley. Napakarami nila, ngunit hindi na umatras si Jasmine. Tahimik siyang tumingin sa kanyang mga kasama. Hanggang dito na lang kayo. Nagulat si Ashley. Ano? Delikado na. Lumapit si Ashley sa kanya. Hindi kita iiwan. Napangiti ng mahina si Jasmine kahit may lungkot sa kanyang mga mata. Kapag may nangyari sa'yo, hindi ko kakayanin. Ganon din ako. Tahimik silang nagtitigan. Sa dami ng pagsubok na pinagdaanan nila, hindi kailanman iniwan ni Ashley si Jasmine. At alam ni Jasmine na kahit anong sabihin niya, hindi siya nito tatalikuran. Lumapit si Serafina. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Tahimik na napabuntong hininga si Jasmine pagkatapos ay tumingin siya sa templo. Kung ganoon, tapusin na natin ito. Mabilis silang lumangoy patungo sa templo ng Abyssal. Habang papalapit sila ay lalo nilang nararamdaman ang mabigat na enerhiya sa paligid. Ang templo ay napakalaki. May mga haliging yari sa itim na bato at sa bawat pader nito ay nakaukit ang sinaunang simbolo ng lunarya. Ngunit halos lahat ay nababalot na ng maitim na kapangyarihan ni Nero. Pagdating nila sa harapan ng templo, ay agad silang sinalubong ng mga nilalang ng kailaliman. Laban, sigaw ni Serafina. Nagbanggaan ang mga sibat at kapangyarihan sa ilalim ng dagat. Mabilis na nakipaglaban ang mga tagapagbantay habang pinoprotektahan si Jasmine at Ashley. Ngunit hindi nauubos ang mga kalaban. Maya-maya'y isang mandaragit ang mabilis na sumugod kay Ashley. Mag-ingat, sigaw ni Jasmine. Ngunit bago pa tumama ang nilalang, biglang hinampas ito ni Ashley gamit ang sibat na ibinigay ni Serafina. Tumalsik ang halimaw, nanlaki ang mga mata ni Jasmine. Marunong ka na pala lumaban. Napangiti si Ashley kahit kinakabahan. Natuto ako sa kakasama sa inyo. Ngunit habang nagpapatuloy ang labanan biglang yumanig ang buong templo. Unti-unting bumukas ang malaking pintuan nito. At mula sa loob,
May napakalakas na asul na liwanag na sumabog sa paligid. Naramdaman agad iyon ni Jasmine. Ang kalahati ng sibat ng karagatan na nasa templo. Tawag iyon ng trident, sabi ni Serafina. Tahimik na naglakad si Jasmine papasok. Ngunit maya-maya, biglang sumulpot si Nero sa kanyang harapan. Mabilis siyang umatras. Tahimik na nakatingin si Nero sa kanya habang hawak ang kalahating trident. Sa wakas ay dumating ka rin. Hindi kita hahayaang makuha ang sibat ng karagatan. Ngumiti siya. Hindi mo pa rin naiintindihan ang tunay mong kapangyarihan. Biglang nagliwanag ang kwintas ni Jasmine. Kasabay noon ay may asul na enerhiyang lumabas mula sa kailaliman ng templo. At maya-maya unti-unting lumutang mula sa gitna ng silid ang kabilang kalahati ng trident. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Kumikislap ito sa napakalakas na enerhiya. Parang tumatawag kay Jasmine. Ngunit kasabay noon, mabilis na sumugod si Nero. Akin na iyan! Agad na humarang si Jasmine. Nagbanggaan ang kanilang kapangyarihan. Isang malakas na alon ang sumabog sa buong templo. Nagbitak ang sahig, nanginginig si Jasmine habang pilit nilalabanan ang lakas ni Nero. At ito ang dahilan kung bakit hindi ka dapat nabuhay. Sigaw nito. Biglang nagliwanag ang kanyang mapupulang mata. At sa isang iglap, may maitim na enerhiyang tumama kay Jasmine. Napahiyaw siya habang tumalsik sa malayong bahagi ng templo. Jasmine! Sigaw ni Ashley. Mabilis siyang tumakbo papunta rito. Ngunit bago pa siya makarating, biglang bumukas ang sahig sa ilalim niya. Ashley! Sigaw ni Jasmine. Nanlaki ang mga mata ni Ashley habang nahuhulog sa napakalalim na hukay ng kailaliman. Walang pag-aalinlangan na mabilis na lumangoy si Jasmine upang iligtas siya. Ngunit huli na. Tuluyan ng nilamon ng kadiliman si Ashley. Ashley? Umaling-awngaw ang sigaw ni Jasmine sa buong templo. At sa sandaling iyon, may kakaibang enerhiyang biglang sumabog mula sa kanyang katawan. Nagliyab ang kanyang mga mata sa matinding galit at sakit. Naramdaman iyon ni Nero. At sa unang pagkakataon nawala ang kanyang ngiti. Dahil unti-unting nagising ang tunay na kapangyarihan ng prinsesa ng Lunaria. Wakas.